Ako si Lin Yuan. Isa akong manggagawa sa ika-21 siglo. Ngunit ngayon, nasa ibang mundo ako. Sobrang baliw dito. Kakalipat ko lang dito. Hindi ko pa nga na-experience ng maayos ang mundong ito. Ayoko pang mamatay. Ayaw ko pang mamatay. Ayaw mamatay. Ding, nakita ang buhay ng host na nasa bingit ng kamatayan, pinipilit ng sistema ng mga kasama na iligtas, nakita ang buhay ng host na nasa panganib. Ding, nakita ang buhay ng host na nasa bingit ng kamatayan, pinipilit ng sistema ng mga kasama na iligtas, pinipilit na i-activate ang sistema ng mga kasama. Ding, nakita ang buhay ng host na nasa bingit ng kamatayan, pinipilit ng sistema ng mga kasama na iligtas, na kumpirma ang pagkakakilanlan ng host. Lin Yuan, lalaki, 23 anyos, may katawan ng isang host. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng host. Lin Yuan, lalaki, 23 anyos, may katawan ng isang host. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng host. Lin Yuan, 23 anyos, may katawan ng isang host. Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng host. Lin Yuan, 23 anyos, may katawan ng isang host. Sistema ng function. Pagkilala sa pagkatao ng host, Lin Yuan, lalaki, 23 taong gulang, may katawan ng isang tao na may mabigat na pangangatawan. Kolektahin ang mga itinakdang kaibigan. Pagkilala sa pagkatao ng host, Lin Yuan, lalaki, 23 taong gulang, may katawan ng isang tao na may mabigat na pangangatawan. Pakanin ang itim na kahon ng kabaong gamit ang masamang espiritu. Nagpapalusog sa itim na jade na kabaong gamit ang yinki. Itataas ang ranggo ng bangkay. Ang bilang at lakas ng mga multo na iyong tatawagin ay nakadepende sa bilang ng nakolektang. Sa kasalukuyan, walang nakolektang kabaong, 10 ang bilang ng mga multo. Na ipamahagi na ang paunang regalo. Bakal na multo, 1 bilang. Siyentipikong pagsasakdal. Siyentipikong pagsasakdal. Ito ang sistema. Matagumpay na naipatawag sa unang pagkakataon. Kasalukuyang patay na posisyon 2/10. Taon. Patayin sila. Ginoo, masyado pang mahina ang iyong kapangyarihan. Hindi makasunod ngayon ang alipin sa inyo. Hintayin ninyong bumalik ang inyong lakas. Magtipo ng sapat na bilang ng mga tadhang kaibigan. Patuloy na susundan ng alipin kayo. Ngayon, unahin ko munang dalhin ang pinuno sa ligtas na lugar. Pansamantalang umalis na ang hari ng mga bangkay. Matapos makolekta ang 3 tadhang kaibigan, maaari na muling tawagin. Hindi nga ba ito isang panaginip? Kapag naibalik ko ang aking lakas, ako ang mamamayani sa pagwawakas na ito. Mula ngayon tatawagin kitang munting zombie. Hindi pwede, naubos na ang enerhiya ng patay. Bantay munting zombie. Babala, naubos na ang enerhiya ng patay. Mangyaring magpahinga ka agad, o kolektahin ang mga itinalang kaibigan para maibalik ang enerhiya ng patay. May tao. May tao dyan. Hindi ko inakala na ang munting zombie ay medyo magaling, kaya nitong kusang mangalap ng mga supply. Sa ngayon hindi na kami naubusan ng pagkain at inumin. Kailangan agad palakasin ang kakayahan. Kunin muli ang baston. Sinasabi ng sistema na mangolekta ng magagandang babae. Maaari itong magpataas ng kakayahan sa pagtawag. Anong klaseng kalokohan ito? Ang pagkolekta ng mga kaibigang itinakda ay maaaring magpataas ng limitasyon ng mga bangkay. Mag-unlock ng bagong uri ng sundalo, makakuha ng espesyal na kakayahan. Inirerekomenda na kumilos agad ang host. Sige na! Kayo na ang mga ksiyawer at ksiyausan mula ngayon. Pumunta kayo at kolektahin ang mga kristal. Sumipsip ng isang antas ng kristal isa. Pang-amoy ng bangkay panandang pandagdag 5. Ayon sa takbuhin na ito, mukhang hindi na magtatagal. Maaari na akong tumawag ng mas maraming bakal na bangkay. Nandyan ka ba, Lin Yuan? Buksan mo na ang pinto. Bakit ang babaeng ito ay sinisira ang pinto? Hindi ba niya alam na makakaakit ito ng mga bagay?
Ang kalmado niya, at paminsan-minsan ay tumitingin sa ibang lugar. Siguradong may itinatagong lihim. Ayos lang. Tingnan natin kung anong mga kalokohan ang magagawa mo. Napatakot ako ng husto. Kung hindi ako nakatakas ng maaga, siguradong patay na ako. Ang dami palang imbakan ng mga supplies. Kung makuha ko lang, hindi na ako mag-aalala sa pagkain at inumin. Salamat. Xiaolin. Lin Yuan, buksan mo na ang pinto. Hindi tayo pwedeng manood lang. Habang kinakain si Liu Jin ng zombie. Xiaolin, buksan mo na. Mabilis na umaakyat ang mga zombie sa ibaba. Xiaolin, may makakain ba? Meron. Maraming pagkain si Lin Yuan. Magpahinga kayo sa sala, babalik ako sa kwarto. Nakasara ang silid sa tabi, kung may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin. Kuya Liu, gusto mo bang umpisahan na natin? Pagkain at tubig. Alam mo kung saan siya nagtago? Alam, nasa nakasarang kwarto. Puno ito ng mga suplay. Nakita ko ito ng sariling mata. Mga suplay sa bahay. Sinasabi mong totoo, siyang tunay. Ngayon, natrap tayo. Kasama ang tatlong ito, gaano katagal tayo makakasurvive sa mga supplies. Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Kung magsasama tayo, tiyak na kaya natin siyang talunin. Yung kabaong sa likod niya, mukhang mahalaga. Baka ito ay isang antigong bagay. Pumunta ka at lokohin siya palabas. Ako na ang bahala sa kanya. May ilang patalim sa kusina. Pupunta ako kunin. CJ, gawin na natin. Little Lin. May tubig ba? Uhaw na kami. Ngayon ay nagpakita na ang tunay na kulay niya. Ano itong mga bagay na ito? Zombie. Tama nga. Ang puso ng tao ay pinakamahirap unawain. Lin Yuan, pinalaya mo ako. Maaari akong maging iyong babae. Kaya kong gawin ang lahat. Itapon mo sila. Ito na ang katapusan ng mundo. Panahon na para kunin ang aking tungkod. Medyo mabagal ang takbo ngayon. Mukhang kailangan nating humanap ng matutuluyan. Green Garden Flower Court. Mahal na komunidad. Sige, magtiis na lang tayo. Maghihintay ng isang gabi bago umalis. Mula noon, nagbalik ang lakas. Natutunan ko ang ilang kapaki-pakinabang na kasanayan. Subukan muna ang pagtuklas. Sige na lang. Mas mabuti na huwag masyadong lumapit sa iba. Ang lakas ng bakal na bangkay ay talagang pwedeng tumaas. Ang bakal na bangkay ay umunlad na sa tanso na bangkay. A-unlock ang kasanayang copper skin at iron bones. Ang kadena ay nag-evolve sa soul chain. Maaari nitong balutin ang kaaway at sumipsip ng buhay. Dito, nasuri na namin lahat, change. Bakit kailangan pa kaming suriin? Ang daming palasyo, hindi ba kami mapapagod? Walang masyadong usapan. Sabi ng boss, kailangan na nating umalis. Kailangan nating mangolekta ng mas maraming kagamitan. Mag-ingat kayong lahat. Naalala ko, sa ikasampung palapag ng gusaling ito. Hindi pa natin ito masyadong nasusuri. Noong una, ang mga tao sa itaas lang ang nahuli natin. Marami pang kagamitan ang dapat nakuha. Sige, Kuya Shan, pero nakakapagod talaga ang umakyat sa hagdang ito. Anong sinisigaw? Hindi ba ninyong lahat nakatikim na ng kristal? Huwag masyadong magpaligoy, bilis. Pero yung babaeng yon nung nakaraan talagang astig. Sayang, hindi pinayagan ni Kuya Chen na hawakan. Huwag kayong mainggit. Baka ngayong paglilipat, may pagkakataon din kayong matikman ang batang iyon. Tila hindi na sila iiwanan ni Chen at ng iba pa. Baka may pagkakataon tayo. Sige, bilisan na natin. Ito ang katapusan ng mundo. Hindi lahat ng mabuti ay may magandang kapalit. Basta't huwag niyo akong galawin. Suriin ng mabuti. Noong nakaraang pagkakataon, abala ako sa pagdakip ng tao. Hindi ko masyadong na-search ng mabuti. Naglaro ka sa akin ng ganito. Sige na, alis na tayo. Walang laman ang lumang bahay na ito. Uwi na tayo. Hindi ka ba mahihirapang umalis, magandang babae? Talagang hindi ko ito napansin. Hindi ko akalain na nandito ka, ang ganda mo pala. Mas maganda ka pa kaysa sa host na iyon. Noong nakaraan, ganito ka rin ba nakatakas? Shanje.
Ang ganda ng babaeng ito. Sobrang sexy at mahahabang binti. Mas maganda ka pa kaysa sa maliit na host. Baka gusto nating mag-enjoy ng kaunti. Huwag kang magpakasaya. Huwag kang magpadala sa pagnanasa. Nakalimutan mo ang mahalagang bagay. Una, hanapin muna natin ang mga supply. Ibigay ang babaeng ito kay Kuya Chen. Baka kapag natuwa siya, bibigyan niya tayo ng mga kristal. Baka may kristal. Kung sakaling magising tayo ng mga kakayahan. Sa oras na iyon, anong babae ang hindi natin makukuha? Itong babaeng ito, pinapanood ko. Kailangan ninyong magmadali sa itaas para maghanap. Wala ng oras. Kailangan nang bumalik bago magdilim. Kailangan ding harangan ang pinto ng bangkay. Kung hindi, paggabi sasalakay ang mga zombie. Lahat tayo mapapahamak. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako. Ayaw mong tanggapin ang alok na inumin, tinanggap mo ang parusang inumin, at nangahas ka pang tumawag ng tao. Mga kasama sa loob, lumabas kayo at mag-usap tayo. Kung hanap mo ang kamatayan, huwag mo akong sisihin. Bukas na ang pinto, pumasok na kayo. Anong meron? Sa aking teritoryo, naglakas loob ka pang maging ganito. Ibigay mo sa akin ang pagkain at tubig. Kung hindi, wala nang pag-uusap. Gusto mo pang makipag-usap sa akin. Kung ayaw mong mamatay, ibigay mo na ang mga supply. At pati na rin ang kabaong na dala mo. Iwanan mo rin iyon sa akin. Marami ba kayo? Hindi ko naman gustong makipag-away sa inyo. Kayo, tahakin ninyo ang inyong daan. Ako, tatahakin ko ang sarili kong makitid na tulay. Pinilit ninyong wasakin ang aking tulay. At gusto ninyo pang kunin ang buhay ko. Kung ganoon, pasensya na. Kukunin ko lahat ng buhay ninyo. Huwag kang mag-isip na dahil makakapag-imbita ka ng ilang zombie, ay pwede ka nang maging mayabang. Ang aming leader ay may kakayahan din. Madali lang ang pumatay sa'yo. Talaga? Ang leader niyo lang ang may kapangyarihan, hindi ikaw. Anong kinalaman mo dito? Tumakas, bumalik at tumawag ng tulong. Gusto mo pa bang tumakas? Tama na, nagkamali ako. Dapat akong mamatay. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Kung papatayin mo ako, siguradong maghihiganti ang kuya ko para sa akin. Sila ba yung mga tao sa tatlong gusali? Sila ang kuya namin, lahat sila ay may kapangyarihan. Ano ang tungkol sa mga may kakaibang kapangyarihan na sinasabi mo? Ang kakaibang kapangyarihan ay nagmumula sa pagsipsip ng kristal mula sa katawan ng mga zombie. Kapag nakain ito, may posibilidad na magising ang kakaibang kapangyarihan. Lahat kami ng tatlong leader ay nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Iba-iba ang mga ito, apoy, yelo at lakas. Kakaiba, lahat ay magkaibang kapangyarihan. Talagang nakakabahala. Nako, nasabi ko na ang lahat na kaya kong sabihin. Pakiusap, patawarin mo na ako. Basta't huwag mo akong saktan. Ibibigay ko na sa'yo ang maliit na magandang ito ngayon. Sa ngayon, hanggang 22 bakal na bangkay lang ang kaya kong tawagin. Ang kalaban ay tatlong may kakayahan at isang maliit na tauhan. Kung maiiwasan, huwag na lang makipaglaban ng diretsyo. Magstay muna ng isang gabi, bukas aalis na tayo. Tungkol naman sa taong ito. Paano mo nalaman na nandito kami? Araw-araw, paminsan-minsan akong tumitingin sa labas ng bintana. Ngayon, nakita kitang papasok sa gusaling ito. Kitang-kita ang kabaong sa likod mo. Ayokong madamay ka. Pero kung mahuhuli nila ako at ibabalik, baka bumalik ka na. Aalis ako bukas. Magtiwala ka sa sarili mo. Talaga. Talaga bang ganun? Paano? Gusto mo pa ba akong pakainin ng kanin? O gusto mong magpainit ng higaan para sa akin? Natuklasan ang malamig na hamog ng nakatakdang kaibigan. Inirerekomenda na agad na kolektahin. Sobra na itong sistemang ito, kahit na nagdadala ng kabaong. Kailangan pang mangolekta ng mga magaganda. Bakit hindi pa bumabalik sina Feng Shan? May nangyari bang masama? Nakalinis na kami sa komunidad na ito, ng mga zombie. Kaya nila rin itong ayusin sina Feng Shan. Walang magiging problema. Siguro naman ay nag-iimbak lang ng mga supplies at natagalan. Tingnan na lang bukas ng umaga. Maghintay tayo hanggang bumalik itong mga batang rabbit na ito. Kailangan ko silang turuan ng mabuti. Tingnan natin kung magagawa pa nilang gawin ulit. Kapatid Chen, huwag kang mainis. Halika, inumin tayo. Magsimula tayong mangolekta ng ilang kristal. Mukhang nag-evolve na naman ang mga zombie. Naku! Nagsisimula ng masaktan si Xiao Jiang at ang iba. Dapat ay pusa lang ito. Walang mutasyon. Bakit ganon kalakas ang kaluluwa ng apoy? Sugod. Munting nilalang. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Ayos ba?
Iyan ay nangangahulugang napirmahan na ang kasunduan. Binabati kita, host, nakapirma ka ng kasunduan sa isang kontratang nilalang. Maaaring mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kristal at enerhiya ng bangkay. Kapag umabot sa antas 5, maaari itong mag-anyong tao. Kasama rin ang kontratang nilalang. Ngunit ang nakatakdang kaibigan ay 0 pa rin. Maliit na bagay. Simula ngayon, tatawagin na kitang Little Flower, ayos ba? Ngayon, mababa pa ang antas. Nagsimula na ring umunlad ang mga zombie. Kailangan pang magpatuloy sa pagkolekta ng mga kristal upang mapalakas ang lakas. At iyon namang nakakapagod na sistema ng koleksyon. Tumahimik ka. Huwag kang umiwas. Lumabas ka na. Maaari ba akong sumama sa inyo? Bahala ka, pero huwag kang masyadong lumapit sa akin. At saka, hindi kita tutulungan. Kahit anong gawin mo, hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Bata, iwanan mo ang babae sa likod mo. Maaari kitang patawarin. Walang kinalaman ang babaeng ito sa atin. Pinayagan ko ba kayong umalis? Ano pa ang gusto mo? Wala naman. Iwan ninyong lahat ang mga backpack ninyo sa likod. Hahayaan ko kayong umalis. Kailangang iwanin ninyo. Ngayon, sinasabi ko lang sa inyo na iwanin ninyo ang mga backpack. Kung magreklamo pa kayo, mawawala ang buhay ninyo. Sigurado ka ba? Mukhang hindi ka kontento sa pananalita mo. Hoy, bata, kami ay mga may kakayahang tao. Dahil hinahanap ninyo ang kamatayan. Sige, tutulungan ko kayo. Maliit na bangkay, kumilos ka na. Naiwan na ang pagkain para sa inyo. Huwag kayong magpakatanga, kunin niyo na ang bag. Tara na. Natukoy ang bagong itinalagang kaibigan, si Xiao King. Iminumungkahi na kolektahin agad. Isa na naman. Nauna kong ipinangako sa inyo ang mga kristal. Sa tingin ninyo, ilan ang dapat ninyong kunin? Ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman kong lalo pang tumitibay ang aking pangangatawan. At mas pinong nararamdaman ko ang mga partikulo sa hangin. Nadarama ko ang mas maraming elemento ng hangin. Parang sumasayaw sila sa paligid ko. Magpatuloy, hindi ako makalunok. Matindi ang pagtutol ng katawan ko. Busog na ako, kailangan ng oras para matunaw. Maaari itong magdulot ng panganib sa buhay kung kakain pa. Mukhang talagang kailangan ng oras para matunaw ang mga kristal. Hindi pwedeng magpatuloy sa paglunok. Bakit kaya ako ay pwedeng magpatuloy sa paglunok? Ngunit ang iba ay hindi. Pati si Xiao Hua ay 11 piraso lang ang nilunok. Baka dahil ito sa sistema. Mayroon ang host ng katawan na kayang mag-alaga sa mga patay. Ganap na walang hanggan na nasisipsip na kristal. May limitasyon sa pagsipsip ang karaniwang tao at kontratang hayop. Kailangan ng oras para matunaw. Malapit na. Subukan kung kaya nitong tumaas ng 2 antas. Kulangan pa ng kaunti para makarating sa 7 antas. Ngayon, hindi lang pwedeng magsumo ng mas maraming bakal na bangkay, kundi pinapalakas din ang katawan. Tumaas ng malaki ang enerhiya ng bangkay. Masyadong pabaya pa rin ang pagsalakay na ito. Kailangang mabilis maibalik ang enerhiya ng bangkay. Kunin ko muli ang aking tungkod. Ito ang aking espasyo ng kabaong. Bagong gusali sa espasyo ng kabaong, o bilis. Bilis ng pagbawi ng bakal na bangkay sa loob ng espasyo positibo 20%. Medyo kawili-wili. Ang progreso ay medyo mabilis. Nakuha na ang pistol. Huwag maging sakim.
Kasalukuyang antas, rurok ng ika-6. Panandang pandagdag, tumaas ang lakas ng bangkay at lakas ng kaluluwa ng malaking bahagi. Malapit na akong umakyat sa ika-7 antas, 65/100. Malapit na akong umakyat sa ika-7 antas. Maaari na tayong magdagdag ng kaunting bakal. Baston. Hintayin mo ako. Tatlong pwesto ng bangkay, 3 pwesto ng kaluluwa, kasalukuyan, kulang pa ng 15% para sa ika-7 antas. Susunod, kailangan kong magpatuloy sa loob ng lungsod para kunin ang tungkod. Ito rin ang kontratang pinirmahan ko. Maaaring tawagin muli ang bakal na bangkay. Walang problema. Tungkol sa kanila, gusto kong makipag-usap sa inyo. Anong gusto mong pag-usapan, Linje? Bakit kayo patuloy na sumusunod sa akin? Hanggang kailan kayo maghihintay? Anong nangyari, Linje? Naiinip ba kayo sa amin? Kung nababahala kayo sa amin, hindi kami makikialam sa inyo. Ang gusto lang namin ay manatili sa inyong tabi. Hindi ito tungkol sa pagkaabala. Sa totoo lang, simula pa noon, hindi naman kayo gaanong nanggugulo sa akin. Pero sa ganitong paraan ng pagsunod, hindi kayo kaibigan, o hindi rin estranghero, at nagdadala kayo ng problema sa akin. Problema. Kaya, Linje, wala namang problema sa pakikinig sa iyo. Pero kung ito huwag mag-alala, hindi ko kayo kailangan na makatulog sa akin. Kayo, hindi ko pa kayo gusto. Dahil hindi naman kayo tumutol. Hanapin niyo ang mga maluluwag na damit ng lalaki. Ito ang aking kapangyarihan. Sana'y itago niyo ito. Sila ang magbabantay sa gabi. Matulog na kayo ng mahimbing. Patay na yung malaking zombie na yun. Wala na rin ang kristal. Huwag kang mag-alala. Nagsiyasat ako sa lugar. Hindi galing sa isang tao ang mga bakas ng laban. Malamang na maraming tao ang nagsimula ng laban. Hindi bababa sa 20 ang bilang nila. Tingnan mo ang mga bakas ng tanikala na ito. Hindi ito parang karaniwang mga sandata. Huwag nang isipin pa yan. Punta tayo sa istasyon ng pulis para hanapin ang mga baril. Para mapaglabanan si Hipeng. Mabilis tayo kumilos. Kung hindi, kapag madilim na, magiging problema na tayo. Nang lahat ay nakulimbat na, hindi pa rin makapasok sa malaking bakal na pinto na iyon. Sige, mag-isip tayo ng ibang paraan. Malayo pa tayo sa destinasyon, higit kalahati pa ang lalakarin. Sana hindi masyadong mabilis ang pag-evolve ng mga zombie sa sentro ng lungsod. Magpahinga muna, kumain ng kaunti. Sa ngayon, ang aking mental na lakas ay umaabot hanggang 300 metro. Medyo masyadong malapit. Anong nangyari kay Linje? May problema. May isang napakalakas na zombie sa 100 metro sa harap. Walang ibang zombie sa loob ng 50 metro mula sa kanya. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng teritorial na kamalayan. Malakas ang taong ito. Mas malakas pa kaysa sa malaking zombie na may braso. Bakit nawala? Baka nagiging invisible. Nagbago ang sitwasyon, hindi ko na kayang matukoy ang kalaban. Mukhang nagiging invisible ang kalaban. Kailangan nating umikot. Konting-konti na lang at makakakuha na ako ng level 7. May bisita, pumunta kayo sa kwarto. Aasikasuhin ko ito. Ikaw ba ang namumuno dito? Kung may kailangan, sabihin mo na agad. Hello, ako si Zhao Tingting. Gusto ng aming leader na makipag-usap sa iyo. Wala akong interes. Wala akong pakialam kung sino man ang boss ninyo. Kami ay mga manlalakbay lang. Dito kami titigil ng isang gabi lang. Bukas aalis na kami. Kung ayaw ninyong umalis, hindi ko maipapaliwanag kay boss namin pag-uwi ko. May iba pa ba? Wala. Ayos na. CJ. Huwag kalimutang isara ang pinto. Ingat na, hindi na kita sasamahan. Talagang malaki pa rin ang takot na dulot ng baril. Sa higit sa 7 hakbang, mabilis ang baril. Sa loob ng 7 hakbang, tumpak at mabilis ang baril. Ano ang layunin nila? May mga tao na namang dumating. Magpatuloy lang kayo, huwag mag-alala. Buksan niyo na ang pinto, mga tao sa loob.
Anong kailangan ng grupo ng mga babae sa'yo? Bibigyan kita ng babala. Huwag kang magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanilang leader. Akin yan, babae ko yan. Pasensya na. Matutulog lang ako ng isang gabi. Bukas aalis na ako. Dumating ako para magbigay ng babala sa'yo. Huwag mong galawin ang mga bagay na hindi mo dapat galawin. Hindi mo kayang tanggapin ang mga kahihinatnan. Umalis ka na bukas ng maaga. Ano bang nangyayari dito? Linje, maganda ba yung babae na dumaan kanina kay Linje? Yung nasa harap. Hindi siya kasing ganda mo, pero maganda ang katawan niya. Maraming lalaki, alam lang nila ay malaki ang dibdib. Mas magaling akong sumayaw kaysa sa kanila. Tingnan niyo mabuti. Siguradong darating din ang isa pang pamilya. Hindi ko alam. Tingnan na lang natin. Narito na ang sagot. Isang beses ko lang sasabihin, delikado ang babaeng iyon. Kung gusto mong mabuhay, huwag makialam. Matutulog tayo ng isang gabi, bukas na tayo aalis. Ayos lang iyon, sana ay tuparin mo ang sinabi mo. May kutob ako. Siguradong darating ang babaeng iyon. Guwapo. Hindi mo ba ako papasukin para umupo? Bakit ako kanina ay nag-isip na mamatay para sa kanya? Siguradong may ginamit na kapangyarihan ang babaeng ito. Baka ang kanyang kapangyarihan ay ang makontrol ang isip ng tao. Hindi ko alam kung ano ang apelyido ng magandang babae. Ano ang dahilan ng iyong pagdating? Magandang araw, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Chumir. Nandito ako upang humingi ng tulong mula sa inyo. Kailangan ko ang tulong ninyo. Narito ang mga kapatid na nasa panganib. Dati ay mahigit 4 na po sila. Ngunit 10 kapatid ang nahuli ni Hipeng at ng kanyang mga tao. Hindi pa nila kami pinapayagang umalis sa komunidad. Nakipag-usap na ako kay Liu Yang at sa kanila para sa kooperasyon. Maaari mo ba akong tulungan? Patayin si Hipeng. Hala, halos nahulog na naman ako. Umalis ka na, tapos na ang kwento ko. Pagod na ako, gusto ko nang matulog. Bukas aalis na tayo. Ha ha ha. Sige na, gwapo, pagod ka na. Kaya magpahinga ka na ng maaga. Gising ka na ba? Mas mabuti na ba? Kumusta naman kayo? Anong mas mabuti? Hindi naman kami nagkaproblema, palagi kaming okay. Bakit mo kami binuhusan ng tubig? Wala kayong naramdaman. Tila may kakaibang kapangyarihan siya. Pakiramdam ko parang pang-akit ito. Maaaring makaapekto sa isip ng tao. Gawing makinig ang iba sa kanya, kahit na handang mamatay. Kung ang sinasabi niya ay totoo. Kahit totoo o hindi, hindi kami makikilaho. Mayroon siyang ganitong kakayahan. Paano pa mananatiling gising si Hipeng? Hindi rin siya isang simpleng tao. Ang kailangan nating gawin ay protektahan ang ating sarili. At natuklasan ko pa ang lihim ni Chumir. Anong lihim? Ayusin niyo na. Matulog na ng maaga, bukas ng umaga, aalis na tayo sa lugar na ito ng kaguluhan. Pwede bang magbigay ng daan? Para makalabas kami sa komunidad. Hanggang hindi malinaw ang sitwasyon ngayon, walang sinuman ang makakalabas. Hindi ko alam kung bakit kayo nandito. Anong dahilan? May ilang tao ang nawala kagabi. Walang makitang kahit saan. Namin ay nagdududa na pinatay sila. Ngayon, kailangang malaman kung sino ang salarin. Baka lumabas sila ng barangay. Hindi posibleng. Lahat kami ay pinaalalahanan na huwag lumabas ng barangay. Lalo na sa gabi, alam nating lahat kung gaano ito delikado. Kaya hindi na sana sila lalabas pa. Ano ang gusto ninyong gawin? Walang sinuman ang makakalabas ng komunidad. Hanggang sa maimbestigahan namin ang maayos. Kung may gustong lumabas, iyon ay isang may sala na may takot. Kaya huwag nang magalit kung hindi kami magalang. Kailangan kong umalis. Maaari mong subukan. Huwag kayong magmadali. Hindi pa malinaw ang mga bagay, maliit na kapatid. Maghintay ka lang. Sige, dahil sa mukha ng nakatatanda. Maghihintay ako ng isang araw pa. Makakatulong din ako bilang saksi. Ano ba talaga ang nangyayari, Linje? Sinasabi ko, totoo ang sinasabi nila. Naniniwala ba kayo? Alainan, totoo ito. Hindi ito pang aabala sa atin. Nagbantay tayo kagabi. Naramdaman ko na may 3 tao na umalis sa komunidad. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam kung anong kailangan ni Hiksong sa akin. Hindi ko maitatanggi, Lin Laodi.
Gusto kong malaman kung ano ang sinabi ni Chumir sa'yo kahapon. At ang mga tao ko talagang nawala. Ngunit hindi ko alam kung nawawala rin ba ang mga tao nila. Sinabi lang niya ang tungkol sa alitan ninyo. Sabi niya inagaw mo ang kanilang mga kapatid na babae. Pinilit silang sumanib kay Liu Yang para lumaban sa inyo. Iyon lang ba? May iba pa ba? Wala nang sinabi. Alam mo na ba kung gaano katakot si Chumir? Sobrang takot siya. Kapatid, talagang hindi ka pangkaraniwan. Yung tatlong tanga hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam na nahulog na sila. Akala pa nila sila ang tumutulong sa kanya. Talagang siya ang nagkontrol sa kanila. Sabihin niyo ang tungkol sa inyo. Gusto kong marinig ang totoo. Hindi ko na matandaan kung kailan talaga. Ang naaalala ko lang ay nang ang labas ay puno ng mga zombie. Dati, isa lang akong walang kwentang tao. Nagsimula kami sa pagnanakaw ng mga bagay, ngunit nagkamali kami at napatay ang isang pamilya. At pagkatapos ay hindi na ito mapigilan. Nakuha na namin ang buong gusali, lalo na noong hindi ko sinasadyang. Madiskubre na ang pagpatay sa mga zombie ay nagdadala ng mga kristal, at pagkatapos ay nagising ang aking kapangyarihan. Talagang kawili-wili. Halos mahulog din ako sa bitag. Ngunit sa kabutihang palad, nagising ako. May pagdududa ako sa kakayahan ni Chumir. Nagsuko ako ng ilang mga supply at tao. Ngunit sa oras na ito, nagkaroon ng problema. Napansin kong ayaw umalis ng mga tauhan ko sa komunidad. At ang mga ayaw umalis ay mga nakipag-ugnayan kay Chumir. Sandali, sinabi mong gusto mong umalis. Ngunit ayaw umalis ng mga tauhan. Malaki ang problema. Ang sinabi ni Chumir sa akin ay, dinukot mo ang kapatid niya at ginamit para takutin siya. Pinilit siyang huwag umalis sa komunidad. Kalokohan kung hindi dahil ayaw umalis ng mga kasama ko. Umalis na ako noon. At pagkatapos noon, nagkaroon ba kayo ng taong nawala tulad ng ngayon? Mayroon. Bodong dalawa kayong lalaki, tanga ba? Hindi pa kayo nakakita ng ganitong kagandang babae. Siguradong galing siya sa labas. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Galing sa labas. Galing sa labas. Nagsisinungaling ka. Saan ako nagsinungaling? Tama ang sinabi ko. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, barilin kita. Kapatid, hindi talaga ako nagsinungaling. Totoo ito. Talagang hindi ako nagsinungaling. Huwag mo akong pilitin. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Congratulations sa pagdaan mo. Noong nagbabantay ako kagabi, napansin kong 3 tao ang lumabas mula sa komunidad. Sila ang 3 iyon, isang tao mula sa bawat grupo. Sinabi mo lang sa akin na may nawawala kang tao. Hindi ko kailanman sinabi na ilang tao lang. Si Chumir at sila ay ganoon din. Hindi ko sinabi na ilang tao ang nawala. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-verify kung 3 nga sila. Hindi na kailangan, alam ko na 3 sila. Yung mga nawala ay kontrolado ni Chumir, kaya walang magiging anumang alitan. Huwag nang magtagal dito, ang natitirang mga tao ay makokontrol niya. Ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating umalis sa komunidad agad. Sige, susunod ako sa iyo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ilang tao ang handang umalis kasama mo? Mga 20 tao siguro. Nasaan ang mga tao mo? Naghintay ako sa gate ng komunidad. Pinapaharap ko sila kina Chumir at Liu Yang. Nagmadali akong lumapit sa iyo para pag-usapan natin. Ikaw pala, bobo rin. Wala ka ng mga tao. Ang ibig mong sabihin ay, hindi maganda, ngayon mo lang naisip. Sobrang huli na. Wala nang oras. Malapit na sila. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong kakayahan. Ang kakayahan ko ay energy absorption at rebound. Medyo parang paggamit ng lakas ng iba. Liu Yang at Lu Wenji, alam ko ang kanilang mga kakayahan. Ano ang kay Zhao Tingting? Ang kakayahan ng babaeng ito ay katulad ni Liu Yang. Ngunit mas matindi. Ang kinatatakutan ko ay si Li Minghui, yung may 2 kutsilyo. Mamaya, ikaw ang bahala sa paghawak sa 3 iyon. Hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang humawak. Ako na ang bahala sa iba. Kung humahawak ka, ayos lang. Pero huwag masyadong mahaba. Hindi ko kayang magtagal. Maging maayos ka at manatili. Papalagpasin ko kayo ng kaunti. Huwag magmadali, mga kaibigan. Naghanda ako ng regalo para sa inyong lahat. Sandali lang kayo. Ayos lang yan. Gumawa na. Hipeng, sundin mo ang plano. Ang galing mo naman. Hindi mo na kailangan ng tulong ko. Ayaw ko talagang mag-risk.
Nakatikim na ako ng hirap minsan. Mas mabuti na laging may maraming siguro. Ngayon, patay na ang tao. Maaari mo ba akong palayain? Walang anuman, umalis ka na, baka magbago ang sitwasyon. Hindi ako ang gumawa niyan, ha? Hindi mo ako pwedeng sisihin. Hindi mo ba siya susundan, si Chumir? Hindi na kailangan. Mabilis tayong umalis. Palagi kong nararamdaman na mas mabuti kung mas mabilis. Lin Yuan, tandaan kita. Sige na nga. Nakatagpo ka sa akin. Ito ay dahil may ugnayan tayo. Ang asong ito ay sobrang nakakaawa. Gutom na ganito. Wala nang pag-asa ang asong ito, siguro. Halos wala nang pag-asa. Hindi na siya makakain pa ng maayos. Gusto mo bang sumama sa akin? Maaari kitang iligtas. Ang iyong katawan. Hindi lang para iligtas ang dalawang yun. Noong huli kong pinag-aralan ang aking kakayahan, nadiskubre ko na maaari kong ibahagi ang buhay ko sa aking alagang hayop para itong aking kakayahan. Okay na siya. Dapat nagising na siya. Magigising na siya. Kuya Lin, sinasabi mo bang si Xiaohua ay nagbago rin ng ganito? Hindi ko alam. Parang si Xiaohua ay nagising sa sarili niya. Parang si Xiaohua ay nagising sa sarili niya. Iba ang mga hayop sa atin. Siguro may sarili silang landas ng ebolusyon. Ngunit ang kristal ay kapaki-pakinabang para sa mga hayop at sa atin. Sa ngayon, mukhang pareho silang kapaki-pakinabang. Kamusta na ang inyong mga kakayahan? Pakiramdam ko, mabilis akong umuunlad. Mas mabilis na akong nakakakuha ng kaalaman. Sa tingin ko, makaka-breakthrough ako sa loob ng ilang araw. Medyo mas mababa ako kaysa kay Ate Ning Shuang. Pero mabilis na rin ako. Blindness at assassin. Parang ang saya, di ba? Kuya Lin, talagang naiintindihan mo ako. Si Xiaohua ang pinakamagaling. Kapatid, anong apelyido mo? Ah, si Kapatid Lin pala. Magpakilala ka. Ako si Zhao Zihao. Hindi ko alam kung interesado ka bang sumali sa aming singsinggang. Wala akong interes. Pansamantala lang kami dito sa Fanchan. Aalis din kami mamaya. Sige, kapatid. Kung magbabago ka ng isip, malugod kang tinatanggap anumang oras. Hindi ka talaga magsisisi. Mukhang may alam sila. Walang banta. Hindi sigurado. Sa tingin ko, medyo madilim itong si Zhao Zihao. Ano man ang mangyari, dapat mag-ingat ang lahat. Mag-ingat para walang malaking pagkakamali. Binitiwan na lang sila ng kuya. Mga kapatid, maghanda na ng mga armas. Magandang gabi, alagaan ang ating mga bisita. Makinig ang mga nasa loob. Magsuko na kayo. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Sino ang naglakas loob na magnakaw sa bahay ko? Talagang parang naglalagay ng ilaw sa banyo. Umalis na tayo. Salamat kay Erha sa pagkakataong ito. Sila'y naglakas loob na umatake. Mukhang hindi nila kami pinapansin. Akala nila kaunti lang kami at madaling talunin. Ibalik ang tubig. Maligo na kayo, marami na silang namatay, hindi na sila darating ngayong gabi. Sa wakas, level 7 na. Ang amoy ng bangkay ay kayang sakupin ang 300 metro. Natuto rin ako ng isang kakayahan, ang kakaibang baluti ng bangkay. Sa wakas, mayroon na akong kakayahang makaligtas. Sobrang hirap nito. May malaking problema. May mga zombie sa katabing komunidad. Tinatayang nasa antas 4 ito. Paano nakarating ang antas 4 na zombie? Hindi ko alam. Sa tingin ko, maaaring naakit ito ng tunog ng baril at amoy ng dugo. Ito ay mabilis na uri. May distansya pa tayo mula sa komunidad. Nandoon ang bagay na iyon sa loob ng komunidad. Maraming bakal na pinto sa silid. Hindi ito basta-basta makakapasok. Mag-relax din kayo. Nakakapagod maging tense. Gabi na ito ay isang matagalang labanan. Kailangang magtagal tayo hanggang umaga. Hangal na aso yan. Naakit ng putok ng baril at ng amoy ng dugo ang mga zombie at lumapit. Unti-unti silang nagsisimulang magtipon papunta rito. Pero sa ngayon, karaniwan lang sila. Wala pang malalaki. Lumipat tayo sa mataas na gusali sa loob ng komunidad. Hindi na kayang pigilan ang pintuan ng matagal. May ilang mga maliit na zombie na dumating. Aasikasuhin ko ito. Tulong, bakit ko ikaw ililigtas?
Sabihin ko sa iyo ang isang napakalaking lihim. Huwag mo akong lokohin. Kung lokohin mo ako, gagawin kong napakahirap ng iyong kamatayan. Totoo yan. Naniniwala akong tiyak na interesado ka. Ibigay mo ang mga armas mo. Pumasok ka na. Huwag kayong mag-alala, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi rin ako basta-basta kikilos. Ang lalaking nasa labas, sobrang nakakatakot. Ikwento mo ang lihim mo. Una, gusto kong tanungin kayo. Kayo ba ay nakakita lamang ng mga taong may antas 3 na kapangyarihan? At hindi pa kayo nakakakita ng antas 4. Sa totoo lang, napakasimple. Walang hadlang mula antas 1 hanggang 3 sa mga kakayahan. Ngunit upang umakyat sa antas 4, hindi ito basta-basta sa pamamagitan ng paglunok ng kristal. May isang kondisyon, dapat ay ganap na antas 3 ka muna. Kailangan mong lunukin ang isang kristal na antas 4. Ah, ganun ba? Pero bakit ako makakapag-akyat diretso sa antas 7? Ngunit ang mga level 4 na zombie ay hindi lamang may kakayahan, kundi maaari ring tumawag ng mga nagtipong zombie. Napakahirap makuha ang level 4 na kristal. Ngunit alam ko na may isang bagay na maaaring pumalit sa level 4 na kristal. Iyon ay ang pampalakas na likido. Basta't ginamit ang pampalakas na likido, maaaring walang hadlang na umakyat sa level 4. Saan galing ang likido ng pagpapalakas na ito? Kailangan niyong palayain ako. Ipakikilala ko sa inyo si Lu Xiao. Basta't mapasaya si Lu Xiao. Madali nang pag-usapan ang likido ng pagpapalakas. Sino si Lu Xiao? Paano siya mapasasaya? Si Lu Xiao ay si Lu Xiao, batang ginoo ng pamilya Lu. Ang pamilya Lu ay isang tanyag na angkan bago ang katapusan ng mundo. Ayon sa sabi-sabi, naghanda na sila ng napakaraming supply bago sumiklab ang katapusan ng mundo. At nagpatayo pa sila ng mga bunker. Ang mga pampalakas ay galing din sa kanilang pamilya. Pinakamamahal ng batang ginoo ang mga magaganda. Kailangan mo lang ihandog ang 2 magaganda sa tabi mo. Kay batang ginoo Lu, ang ibig mong sabihin ay alam na nila ito ng maaga, na magaganap ang katapusan ng mundo. Hindi masyadong malinaw, ngunit sobrang handa na sila, parang alam na nila ito noon pa man. Saan nakatira si Lu Xiao? Nakatira siya sa Longwan Villa District. Doon ay mga mansyon ng mayayaman. Binili ni Ginoong Lu ang lahat ng mga bahay sa paligid ng kanyang tahanan. Pinaayos pa niya ang kanyang mansyon at ginawang bunker para sa katapusan ng mundo. Malayo ang Longwan Villa mula rito. Paano ka makakapunta roon? Isang beses ko lang talagang napuntahan iyon. May ipinadala si Ginoong Lu na tao para kunin kami. May mga sasakyan sila. Paano naman yan, kapatid Lin? Tutulungan kitang ipakilala kay Lu Xiao. May punto ka. Pero mukhang wala ka ng pagkakataon. Tulungan mo ako. Huwag. Walang tumama kahit isang palaso. Talagang mahirap ang mabilis na uri. Huwag kang matakot. Sasamahan namin siyang maglaro ng dahan-dahan. Kapag umaga na, wala na siyang kalamangan. Talaga namang may oras ka. Nagsimula ka pang kumain. Gusto niyo ba? Ito, unang beses ko palang matikman ang lasa ng hipon. Ang antas 4 na zombie ay nagkaroon ng talino. Mamaya, ganito ang gagawin. Ganito na naman. Ngayon na. Ang pangit talaga nito. Parang naging palaka na. Tatawagin na lang itong palakang bobo. May upgrade key ka na. May isa na namang nag-evolve. Mula ngayon, tatawagin ka ng malaking bobo. Bahala na, marahil nagpapagaling pa rin. Sa wakas, malapit na sa ika-8 antas. Huwag ninyong masyadong umasa sa mga baril na ito. Ngayon, ang mga magagaan na armas laban sa mga zombie ay nagiging lalong hindi epektibo. Ang sinabi ni Zhou Zihao kagabi, nababahala ako nang marinig iyon. Nakakagulat na nakapagplano ng maaga ang pamilya Lu. Mukhang hindi ganoon kasimple ang katapusan ng mundong ito. At mayroon pa silang tinatawag na pampalakas na serum. At alam din nila ang lihim ng ebolusyon. Kuya Lin, ang lakas mo na. Pero hindi mo pa alam ito. Kakaiba na alam nila iyon. Kaya kailangan nating kausapin si Li Wei. Makipagtulungan kayo sa akin. Maghanda kayo. Si Xiaohua at si Erha, maghintay kayo dito para sa akin. Sino kayo at anong ginagawa niyo dito? Naghahanap ako kay Lidage. May 2 akong magandang babae dito. Gusto kong ipasa kay Lidage para kay Lu Xiao. Pumasok kayo, sa likurang pintuan kayo pumasok. May magbubukas ng pinto para sa inyo. Ibigay ninyo ang mga armas na dala ninyo. Hindi ka namin sasaktan. At ang ataol na nasa likod mo, ibigay mo rin muna. Hoy, mga pare, sumama kayo sa akin. Sabihin mo,
Anong nangyayari? Boss Lee, ako si Lin Yilian. Dati akong tauhan ni Zhou Zihao. Kahapon nakakuha ako ng 2 magagandang babae. Dapat sana ay ibibigay ko sila kay Ginoong Lu. Pero gustong lampasan ni Zhou Zihao kayo. At lihim na makipag-ugnayan kay Ginoong Lu. Gusto kang patalsikin sa pwesto. May ganitong bagay pa. Ayaw kong makisama sa kanya. Matagal na akong gustong sumuporta sa iyo. Sayang, wala akong pagkakataon. Kaya't ngayon, sinamantala ko ang pagkakataon na makaalis. Dala ko ang 2 para sa iyo, boss. Bakit mo gustong sumuporta sa akin? Maganda nga ang 2 babaeng ito. Siguro magugustuhan iyon ni Ginoong Lu. Kung gusto mong sumama sa akin, pwede. Tungkol naman sa iba, bumalik ka at makipag-ugnayan ka na. Yung handang sumama sa akin, tatanggapin ko silang lahat. Dalhin mo si Lin at ang mga kasama niya pababa para magpahinga. Bigyan ng pagkain sina Lin at ang iba pa. Pumili ng magandang babae para sa kanila. Napaka-espesyal. Talagang napaka-espesyal. Medyo ayaw ko nang ibigay kay Young Master Lu. Ilagay ang 2 babaeng ito sa loob. Bigyan sila ng pagkain. Huwag silang magutom at pumayat. Ayaw ni Lu Xiao ng mga mahilig sa ribs. Umuwi na kayong lahat. CJ, boss. May pagkain at inumin sa unang palapag. Kunin niyo na lang kung ano ang gusto niyo. Maraming muebles at lugar para magpahinga sa ikalawang palapag. Matulog lang kayo kahit saan. Huwag umakyat sa ikatlong palapag kung walang utos. Huwag na, Chenji. Walang anuman. Dahil nandito na tayo, magkakapatid na tayo. Walang mali sa pagsunod kay Chenji. Mahalaga sa atin si Lu Xiao. Akin na lahat ito. Masarap na lamb. Ngayon, hinihintay na lang natin na makipag-ugnayan si Li Wei kay Lu Xiao. Hintayin ang pagdating ng tao ni Ginoong Lu. Ginoong Lu. May 2 akong magagandang babae na ibibigay sa inyo. Iulat ko ito kay Ginoong Lu. Makikipag-ugnayan kami sa iyo sa susunod. Ginoong Lu. Natuklasan ni Li Wei na may 2 magagandang babae na ibibigay sa inyo. Oh, nangungunang magandang babae. Hayaan mong ayusin ni Zigang ang pagkuha sa kanya. Mga kapatid, malapit nang magpadala ng tao si Lu Xiao. Basta't masaya si Lu Xiao sa pagkakataong ito. Malapit na ang magagandang araw para sa atin. Saan galing ang asong ito? Nandyan pa rin at nag-iingay. Nadala na ang mga zombie. Patayin mo ang asong ito. Matagal na akong hindi nakakain ng masarap na karne. Lahat ay gumagamit ng malamig na armas. Iwasan ang pagbaril hanggat maaari. Kung hindi, magiging mahirap kapag dumami ang mga zombie. Walang maiiwan. Sige, isama mo na ang iyong kontribusyon. Kakainin ko kayo ng karne mamaya. Mga hayop sa grupo. Ang inyo ng put, nasagot ko na, itong pahirap na huling araw. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Hindi masama. Malapit na tayong makapag-upgrade. Maari nang umabot sa 150 bakal na bangkay. Darating na ang tao ni Lu Xiao. Malaki ang posibilidad na isa siyang level 4 na may kakayahan. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang kakayahan ng kalaban. Talagang mahirap ito. Magpapadala ng tao si Lu Xiao ngayon araw. Kuya Lin, kailangan ba talaga nating hanapin si Lu Xiao? Xiao King. Narito ang isang istasyon ni Lu Xiao. Sigurado akong may regular silang komunikasyon. Walang kailangan na magpakatatag at makisama sa akin dito. Ngunit kailangan kong malaman ng malinaw. Alam ba nila ang tungkol sa katapusan ng maaga? Hindi ko kayo pinipilit. Kuya Lin, huwag mo kaming iwanan. Saan ka man pumunta, sasama ako. 2 beses mo akong iniligtas. Palagi kitang susundan. Kaya sabay nating subukan muli. Pasensya na. Kahapon dahil nahuli namin ang 2 magagandang babae. Natuwa lang ang boss kaya medyo uminom siya ng marami. Walang paligoy-ligoy. Nasaan na yung magandang babae na gusto ni Lu Xiao? Ipakita mo muna sa akin. Sumunod ka sa akin. Hindi na kailangan. Ihatid mo na siya palabas. Maya na akong umuwi. Kung satisfied si Lu Xiao, hindi kayo mawawala ng benepisyo. May problema ba? Walang anuman, walang anuman. Agad kong dadalhin ang babae dito. Tama nga, maganda ang kalidad nitong 2. Magaling ang ginawa mo sa pagkakataong ito. May isa pang mahalagang bagay na kailangang ipaalam kay Ginoong Lu. Anong bagay? Lumapit ka at sabihin mo, ang lihim ay ikaw. Tapos na. Alam ko na noon pa na may mali sa iyo. Kahit ang maliliit na ganyang laro, naluloko pa rin ako. Sabihin mo na,
Si Li Wei ba ay pinatay mo? Yung inutil na si Li Wei, matagal na kaming hindi naniniwala sa kanya. Sa wakas nakahanap tayo ng dalawang magagandang babae at sasaktan pa rin nila tayo. Isa na namang taong mapusok na walang alam sa mundo. Hindi ko alam ang apelyido mo, Lugang. Tandaan mo ang pangalan ko para hindi ka mamatay na naguguluhan. Batang ito, medyo may potensyal ka, kaya mong mapatay si Li Wei. Metallic na, hindi maganda. Hindi ko inasahan na makakatawag ka ng ganitong karaming bakal na bangkay. Mukhang kailangan nating tapusin ito agad. Tama nga kayo, magkakasama kayo. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang inyong mga mukha ang nagligtas sa inyo. Anong gagawin natin, Linje? Hindi siya tinatablan ng mga armas. Kayong dalawa, bumalik muna kayo sa supermarket para kunin ang lubid. Bata, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Level 4 ako sa mga kakaibang kapangyarihan, kaya kitang kalabanin ng maghapon at magdamag. Gumawa kayo ng 2 laso para sa akin. Ngayon na. Hilahin. Grabe ka, sobra kang kakaiba. Ang dami mong nasumon. Hanga ako. Pakawalan mo ako. Hindi na kita abalahin. Bakit pa kita pakakawalan? Maliban kung sasagutin mo ang ilang tanong ko. Pag-iisipan ko yan. Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa sa akin. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi ako naniniwala na kaya mong magpatawag ng ganitong karaming bakal na bangkay. Gaano katagal ito tatagal? Mali ka. Una, hindi ko kailangan ng anumang espesyal na kapangyarihan para magpatawag ng mga ito. Marami akong oras. Gaano katagal ka makakapagpatuloy? Naging metal na rin ang lugar na ito. Ito ang paraan mo. Wala akong kahinaan. Ito ang pinilit mo ako. Sangkot ng bangkay. Huminto ka. Ano itong kakayahan mo? Natatakot ka. Hindi mo ba naiisip na wala akong magagawa sa'yo? May ilan pang katulad mo sa lugar ni Luxiao. Nandyan pa. Alam niyo na ba noon pa na darating ang katapusan? Bakit niyo alam? Sa panahon ng ika-4 na antas ng ebolusyon ng kakayahan, may mga hadlang ito. Saan galing ang pampalakas? Sa pagkakaalam ko, may 3 tao na may antas na 4 na kakayahan. Sila ay Zhao Ming. Hindi ko alam kung anong katapusan. Ngunit nandyan sila sa lungsod D at lungsod D. Nagtayo na ng mga bunker para sa katapusan ng mundo. Nakapag-imbak ng maraming supply. Ang kristal na nagbigay diin sa aking kakayahan ay ibinigay sa akin ni Lu Xiao. Ang pampalakas ay ibinigay ni Lu Xiao. Ang iba, hindi ko alam. CJ, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Paalisin mo na ako. Gusto mo talagang mamatay ng mabilis. Sawa na rin ako sa buhay. Dapat noon pa ako sumama sa mga kapatid. Kung ganon, ipagkakaloob ko sa iyo. Nakakatuwa ka. Sa gitna ng apokalipsis, napakamaginoo mo pa sa mga babae. Masyado kang maawain. Hindi ito magtatagal. Gusto mo bang makinig sa isang kwento? May mga sundalo na nasa misyon. Nakita nila ang isang batang babae. Sa gitna ng labanan, umiiyak ng malakas, nasa panganib. May isang sundalo na hindi sumunod sa utos ng kapitan. Kumilos ng walang pahintulot. Sa panganib ng buhay, niligtas niya ang batang babae. Pero nakatali ang batang babae ng remote-controlled bomb. Inakyat ng kapitan ang batang babae at tumakbo papalayo. Ngunit hindi pa nakalayo. Sumabog ang bomba. Nabali ang buto ng kapitan sa pagsabog. Malubha rin ang pinsala ng ibang kasamahan. Ngayon, isa na lang ang natitira. Kung babalik pa ulit, ano ang gagawin mo? Sa tingin ko, mas magiging matalino pa rin ako. Dapat munang tingnan yung batang babae, para hindi na ako ang mamatay. Kaya ikaw ay tanga rin. Anong sinabi nila? Narinig mo ba yun? 2 tanga lang sila. Nandoon sila, nagsasalita ng kalokohan. Sana mas marami pang tulad ninyong tanga sa katapusan ng mundo. Yung mga taong sinagip mo. Pinadala ko na sila sa labas ng lungsod. Hindi na ako magiging alalahanin mo. Isang malaking lalaki pa, lasing na agad sa kaunting beer. Mas mabuti pa ako. Ngayon, hindi na ako makakapunta sa tabi ni Luxiao. Sa harapan pa lang, may 3 level 4 na eksperto. Kailangan kong mabilis na pataasin ang aking lakas. Lalabas lang ako saglit. Hindi pa sumisikat ang araw. Saan ka pupunta? Lalabas para mag-level up. Nagsimula na tayong magtrabaho. Maganda ang ani. Sana makataas pa ng antas.
Sa wakas, umabot na ako sa ikawalong antas. Umabot na ang saklaw ng aking espiritu sa 350 metro. Natuto rin ako ng bagong spell, Hot Jaya Shu. Dalawang sunod-sunod na depensa na spell. Sa wakas may kakayahan ng ipagtanggol ang sarili. Ngayon may 300 bakal na bangkay. Dapat sapat na iyon. Muli na bang mag-evolve si Xiaohua? Parang mas malakas ka, bumalik ka, si Luxiao sa mga taong hindi nakatapos ng misyon. Hindi niya kailanman pinapalampas. Balak mo bang hanapin siya? Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa katapusan ng mundo. Mayroon pang mga tao sa lugar ni Lu, halos 100 armadong tao, at mayroon pa silang satellite communication. Ang ibig mong sabihin ay, nasa kamay na ng pamilya Lu, ang paraan ng pag-purify ng level 3 crystal. Ang pananaliksik ng pamilya Lu ay nagsimula na bago pa man ang pagsabog ng mga zombie. Hindi ko inirerekomenda na hanapin mo siya. Maaaring hindi ka makapasok sa kanlungan. Hindi ako pupunta. Hihintayin ko siyang lumapit sa akin. Maaari mong subukang akitin silang lumabas. Sa iyong kakayahan, karaniwan, may isang tao na pwedeng pumatay. Pero kung paano makapasok sa bunker, kailangan mo pa ring mag-isip ng paraan. Handa ka bang manatili? Pero kailangan mong alagaan ang pagkain ko. Si Xiaohua ay umabot na sa level 4. Brother Lin, itong bilis, kahit papaano, halos kasing bilis ng zombie na mabilis. Dapat mas mabilis pa nga kaysa sa zombie na mabilis. Mas mabilis pa ako kaysa sa mga bobo na malaki. Nagsasalita na si Little Flower. Ang cute niya. Little Flower. Baka subukan natin lumabas. Ako ang bahala sa iyo. Mabilis na patay ng 4 na antas na zombie. Ang bilis naman nito. Sige, patayin pa ulit. Dapat ay umabot na ako sa 9 na antas ngayon. Sumpa ng bangkay. Ito na ang bagong spell. Ngunit tatagal lamang ito ng kalahating oras. Ito ang tunay na sandata. Dapat ay makakaakyat kayo diretso sa level 3. Bobo. Saan nanggaling ang uwak na iyan? Ang daldal. Hindi niyo ako mahuhuli. Kakayahang espasyo. Sumunod kayo sa akin. 3 kristal araw-araw. Kasunduan ng halimaw, nakapaglagda na ng kasunduan. Instant na paglipat ng espasyo. Mabilis na magpapadala ng tao si Luxiao. Kailangan nating maghanda. Kung kinakailangan, makikipaglaban tayo muli. May mas malakas pang hawak si Luxiao. Manghuli na binago. Yung 6 na nakatagpo natin dati ay mga unang henerasyon lang. Narinig ko mas malakas ang pangalawang henerasyon. At may dahil na tumutulong. Maraming mga liwanag ang gumagalaw sa malayo. Lin Yuan. Nandyan ka pa ba? Sabi ko na. Kahit saan, makikita kita. Ikaw na naman. Gipitin sila. Mag-ingat kayong lahat. Si Xiaohua ay humaharang sa mga antas na 4 na zombie. Si Erha ay tumutulong sa pag-ielo. Jiang Je, dalhin mo si Ning Shuang at si Xiao King. Mag-ingat sa paligid ng grupo ng mga zombie. Lin Yuan, dumating na ang iyong oras. Bumunot ng pana. Hanapin muna ang lugar para makabawi. Laban na. Pagsabog ng bangkay. Napakabanta ng babaeng iyon, kaya niyang kontrolin ang mga zombie. May makapangyarihang puwersa sa likod niya. Kailangan nating umalis agad sa lungsod. Kain muna tayo para makabawi ng lakas. Pagkatapos, pupunta tayo sa tagpuan ng Esi. Walang humabol, pero nagkampo sila sa supermarket. Hindi muna niya tayo huhabulin. Bukas pagsikat ng araw aalis na tayo. Maraming mga zombie ang nagtitipon sa unahan. Taga-kontrol ng antas 5. Kailangang pilitin na lang pumasok. Kulungan ng bangkay. Kasalukuyang antas, siyam. Enerhiya ng bangkay positibo 100. Kapangyarihan ng kaluluwa positibo 100.
naka-unlock ang bagong salamangka. Pinalakas na bersyon ng kamatayan. Sa wakas, medyo bumalik na. Makakatawag na ang bakal na bangkay ng 3 kapat. Mga 25 bangkay. Si Xiaohua at Xiaohui ay umabot na sa antas 5. Si Xiaohua ay malapit ng magbago. Laolin, ano sa tingin mo, sino ba talaga si Chumir? Nagdududa ako na may kaugnayan siya sa mga organisasyong nasa ibang bansa. Binanggit ni Lu Xiao iyon dati. Ang Black Rose Association ng Gallic Rooster. Nag-aaral ng biological weapon na kayang kontrolin ang mga Zhangqi. Baka siya ay kasapi ng Black Rose. Possible. Mas kakaiba pa ang kuya niya. Hindi pa namin siya nakikita. Mga pare, mga bro, hindi masyadong swerte ngayon, at may nakitang kabaong na mukhang mahal. Ang babaeng ito ay astig. Umalis ang iba sa kabaong. Anong gustong takutin ng zombie? Suntukin mo na ako. Patawarin niyo po ako, Lolo. Magsalita ka ng mabuti. Sino kayo? Kami ay mula sa Black Wolf Gang. Ang aming leader ay isang level 4 na may kakayahan. Kaya niyang maging lobo. Mayroon siyang mahigit 50 tao at sinakop ang isang mamahaling komunidad. Nasaan ang komunidad? Nasa Hilaga, sa Emerald City. Linje, iwasan na lang natin to. Nakita ko na ang mga level 4 na mutant na may kapangyarihan. Mabilis ang kanilang bilis at kakayahang makabawi. Mahirap silang labanan. Sige, iwasan na lang natin. Pakiusap, tanggapin niyo ako, kaya kong gawin ang lahat. Anong pangalan mo? Pinilit lang ako ng mga tao na ito na sumama. Hindi ako kasamahan nila. Ako ay estudyante sa kolehiyo. Tumakas kasama ang mga kaklase pagkatapos ng katapusan ng mundo. Nahuli ng Black Wolf Gang. Kakatakas ko lang ngayon sa kaguluhan. Bakit niyo kami iniisip na tatanggapin kayo? Alam kong kayo ay mga may kakayahan. Makatutulong ako sa inyo. Kaya kong maglaba at magluto. Ako ay nag-aaral ng disenyo ng arkitektura. Marunong ka bang gumuhit ng mga plano ng gusali? Maganda ang mga marka ko sa mga pangunahing asignatura. Kailangan ng designer para sa espasyo ng aking kabaong. Nakatuklas ng kaibigan na itinakda, si Muzi, ang arkitektong may apoy. Inirerekomenda ang koleksyon. Tinanggap na kita, pero kailangan mong patunayan ang iyong halaga. Ako, nagising na ako sa aking kapangyarihan. Una, gumuhit ng plano ng obelisk. Mula ngayon, ikaw na ang sa amin. Lahat ng ito ay iyong mga alaga. Kasama. Maaari bang itayo ang obelisk? Anong mga materyales ang kailangan? Tutulungan kita. Kailangan ng maraming ladrilyo at ginto. Ginto. Anong silbi ng ginto sa mundong ito ngayon? Mas marami, mas mabuti para sa aking kakayahan. Tatanungin ko sa ibang paraan. Ang itim na espiritu ay nagtuturo sa akin. May mga bagay sa museo. Kailangan kong pumunta mag-isa sa museo. Sa harap, 300 metro, maraming mga bangkay. May mga bilis na zombie sa kaliwa na papalapit. May nakarating na muna. Nasa labas si Black sa alerto. Nasa ikalawang palapag lang. Si Bai Yunshiang, hindi ba siya kinain ng zombie? Paano ka nandito? Ibigay mo ang target. Nasa panaginip ka. 5 antas ng mutant na halaman. Kung ayaw mong mamatay, magsama-sama tayo para makalabas. Umabot na ito sa 6 na antas. Busog ka na ba? Akin na.
Masyadong mabilis gumagaling ang mutated na halaman. Binabati kita, host, nakuha mo ang pulseras ng undead. Maximum ng enerhiya ng undead positibo 200. Bagong kakayahan na unlock, lugar ng pag-aalaga ng bangkay. Maximum ng enerhiya ng undead positibo 200. Bagong kakayahan na unlock, lugar ng pag-aalaga ng bangkay. Ngayon dumoble ang enerhiya ng undead. Ngayon oras ko na para gumanti. Tatay. Nakipagpirma na ng kontrata. Kasalukuyang antas ay isa. Walang bangkay ni Bae Yun Siyang, siya ay nilamon. Ako, nasaan ako dito? May mga uod na sumusunod. Tama nga, minamanmana ng pamilya Lu. Mga tao ng pamilya Lu, kailangan munang magtago. Huwag kang gagalaw. Dati akong isang karaniwang programmer. Nakuha ni Leopard ang girlfriend kong si Anzaiwei. Sinasadya kong magalit sa sarili ko. May pag-asa lang kong mabubuhay. Sumunod ka sa akin mula ngayon. Ako si Lin Yuan. Nakatukoy ng potensyal na kasama si Xia Minghao, ang Windwalker. Magpatuloy sa paglalakbay. Pakiramdam ko, hindi ligtas dito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat ikaw iniwan. Sabihin mo na, anong nangyari? Pagkatapos mong umalis, nakaambush kami sa daan. Kailangan naming magtago sa supermarket. Buti na lang at nandyan si Zaiwei para tumulong sa amin. Kaibigan ng tadhana, ang mga tagapaghawak ng puso ay nagising na. Antas 6. Paano gamitin? Si Xiao Hua ay lumunok ng 5 antas na. Itong isa ay itabi mo muna. Hintayin kong makahanap ng paraan. Pupunta pa ba tayo sa lugar ng pagtitipon? Bukas tayo aalis. Nagawa mo na ba ang disenyo? Ito ang disenyo ng templo na kailangan mo. Pinakasimpleng parisukat. Pasok sa iyong hinihingi. Nang nakarating sa ligtas na lugar, sa loob ng espasyo nagtayo. Matagumpay. Maaari mong tawagan ang obelisk anumang oras. Malaki ang maitutulong nito sa lakas ng mga bakal na bangkay. Ikaw iyon. Muling nagkita tayo, Kapit Lee. Ako ay tao mula sa SC na nakatipon. Inatasan akong mag-imbestiga sa pamilya Lu sa lungsod. Ngunit ang helikoptero ay na-shutdown. Nabigo ang misyon. May kaunti akong kaalaman tungkol sa pamilya Lu. Hindi ito kayan harapin ng ilang tao lamang. Kailangan munang bumalik at mag-ulat sa nakatipon. Kung gusto mong labanan ang pamilya Lu, sa tingin ko makakatulong ako sa iyo. Talaga. Ano ang mga kondisyon mo? Dalhin mo ako sa sentro ng lungsod. Gusto mong pumunta sa sentro ng lungsod? Hindi pwede. Punong-puno ito ng kamatayan. Napakataas na antas ng mga patay. Sayang, nandyan ang aking tungkod. Wala namang patay dito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. May paraan akong makapasok. May hindi tama, may kakaiba sa kanya. Ibalik mo ang aking anak. Huwag kang gagalaw. Hindi.
Anong antas ng mga tao ito? At tingnan mo ang itsura niya. Mukhang may sarili siyang layunin. Buti na lang at wala siyang galit sa atin. Gaano pa kalayo ang lugar ng pagtitipon? Mga 10 kilometro pa siguro. Magmadali tayo para makarating bago magdamag. Hindi ito katulad ng iniisip ko. Medyo normal naman. Panglabas lang ito. Sa ganitong lugar, siguradong may laban ng kapangyarihan. Tinanggal ang aking ama sa posisyon. May nag-udyok sa kanya na makipagsabwatan. Kailangan ko ang tulong ninyo. Ang ama ko dati ay namahala sa isang lihim na proyekto na nag-aaral sa puripikasyon ng kristal ng mga zombie. Ngunit may nag-leak ng impormasyon na nagdulot ng pag-atake sa research facility. Ngayon, pinaghihinalaan siya ang may gawa nito. Ang puripikasyon ng kristal ay ang pampalakas ng pamilya Liang. Sabi ng ama ko, mga taong umatake sa institusyon, nakaitim na uniforme at sanay sa pagsasanay. Hindi katulad ng mga karaniwang nakaligtas. May hinala akong tao ng Pamilya Lu. Pamilya Lu. Nandyan din sila sa SC. Wala. Ngunit ang kanilang impluensya sa lungsod ay matagal nang gustong makapasok. Tinatanggihan ng aking ama ang kanilang alok na pakikipagtulungan. Hindi maaaring ganito kasimple ang mga bagay. Talagang may kakayahan ang Pamilya Lu. Patuloy silang nagsasaliksik tungkol sa mga namatayan. Ang likido ng pagpapalakas ay sila ang gumawa. Alam niyo ba ang likido ng pagpapalakas? Mukhang tama ang hinala ng aking ama. Gusto nilang sila lamang ang may kontrol sa teknolohiya ng puripikasyon ng kristal. Ninakaw ang datos ng eksperimento. Tiyak ang layunin ng mga umaatake, diretso sa silid ng mga dokumento. Uniforme ng mga umaatake ay mula sa Blooddown. Blooddown ay isang grupo ng mga bayarang sundalo ng mga tao ni Luxiao. Tama nga, mula sa Pamilya Lu. Inakusahan ang ama ko. Calm down ka muna. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng ebidensya. Matagal nang umalis ang mga tao. Kailangan nating mag-imbestiga ng dahan-dahan. Mukhang nakapasok na ang Pamilya Lu sa lugar ng pagtitipon. Kailangan nating maging maingat. Baka pwede tayong pumunta sa lungsod at direktang hanapin si Luxiao. Hindi pwede, masyadong delikado. Kailangang palakasin muna ang kakayahan at hintayin ang tamang pagkakataon. Kailangang gamitin ang panahong ito sa loob ng espasyo ng kabaong. Magtayo ng mas maraming mga relikya sa loob nito. Kahit na nakalabas na ang ama ko. Pero patuloy silang kumukontra sa ama ko. May mga alitan din sa loob ng kanilang komunidad. Kailangan siksyaoksin. Ikaw ang nagligtas. Kay Kapitan Lee na may kapangyarihan. Narinig kong kaya mong magpatawag ng mga zombie. Kaya lang karaniwang pagtawag ng kapangyarihan. Isa lang ang kayang ipatawag. Ayon sa investigasyon, may malaking pagtitipon ng mga zombie sa direksyon ng lungsod. Maaaring bumuo ng pangalawang alon ng mga zombie. Ayon sa bilis, 3 araw mula ngayon ay darating na sa paligid ng lugar ng pagtitipon. Ang depensang itinakda ng aking ama noon. Ang iyong ama ay isang suspect ngayon. Hindi magagamit ang kanyang plano. Yung mga nasa likod, sumunod sa atin mula sa silid ng pulong. 4 na may kakayahan. Antas 2, 3 antas 1. Sino ang nagpadala sa inyo? Kami ay mula sa seguridad ng lugar. Karaniwang pagsisiyasat. Mukhang hindi ligtas ang lugar na ito. Kailangan nating maging maingat. Mas mabuti pang umalis na tayo. Ang manatili dito ay mag-aaksaya lamang ng ating oras. Mukhang nakatutok na sa atin si Luxiao. Kailangan na nating kumilos. Yung babaeng zombie, hindi tayo inaatake. Marahil ay nag-evolve na siya at nagkaroon ng talino. Kaya niyang matukoy kung may mapanirang intensyon. Pagkatapos nito, ang ganitong mga zombie, magiging mas marami ba? Ang kakayahan ng babaeng zombie na muling mabuhay. Halos katulad ng kakayahan ni Baoje na mag-regenerate. Ngunit hindi naman ito eksaktong pareho. Si Baoje ay nagre-regenerate ng kanyang katawan. Siya ay muling nabubuhay pagkalipas ng kamatayan sa ibang lokasyon. Nadarama ko ang pagbabago ng emosyon ng mga tao sa paligid. Nadarama ko rin ang panganib. Mag-practice kayo ng mas marami sa pakikipagtulungan. Hindi kailangang masyadong malaki ang bola ng apoy. Mas mahalaga ang tumpak na kontrol. Subukan mong sindihan ang target na iyon. Ito ang aking teknik sa bola ng apoy. Talagang nagtagumpay sa isang subo. Maganda ang potensyal ni Muzi. Ang mga maliit na bahay na ito ay maaaring gamitin para sa mga inanyayahan. Hayaan silang sumipsip ng amoy ng bangkay at dahan-dahang umunlad. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi ito halata. Ngunit sa pangmatagalang akumulasyon, magkakaroon ito ng makabuluhang pagbabago. Ngayong gabi, balak kong umalis. Maaari kayong pumili na manatili. Dito ay medyo mas ligtas. Gusto ko ring sumama sayo.
Linje, sina Zewei at ako ay nagpasya na manatili muna. Masyado kaming mahina, makakapagpabigat kami sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakarating kami sa level 4, dadalahin ko si Zewei para hanapin kayo. Maganda ang iyong talento. Ngunit kakabukas lang ng iyong kakayahan. Masyado pang mahina ang lakas. Ito ang mga ginawa kong kamakailan. Sana makatulong ito sa iyo. May dala akong bagay para sa inyo. Ito ang mga pinahuli kong hayop kay Xiaohua sa labas. Ilang mababang antas na mga patay. Makakatulong ito sa inyong lakas. Makakakuha pa tayo ng pagkain sa daan. Huwag kayong mag-alala, mayroon pang ilan sa aking espasyo. Sapat ang mga supply hanggang umabot si Xiaohui sa level 4. Saan ba tayo pupunta ngayon? Paano ka nakarating dito? Nababalisa ako para sa inyo. Ngayon, may 3 grupo ng mga zombie. Malapit sa lugar ng pagtitipon. Kailangan niyong lumabas ngayon. Delikado ang misyon. Mas mabuti pang bumalik na tayo. Tanging sa lugar ng pagtitipon tayo ligtas. Brother Lin, pasensya na. Ako ang hindi sinasadyang nahuli niya. Kailangan ko na siyang isama. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa lahat ng tungkol sa kanya. Kung may mangyaring masama, ikaw ang pananagutin ko. Kung hindi, hindi ako magiging mabait sa iyo. Magpadala ng tao upang samahan ang Diyosa ng paghihiganti at ang mga pinalakas na tao upang makipag-ugnayan sa mga taong ipinadala ni Commander Luo sa lalong madaling panahon. Gino, kamusta ang pagbuo ng Hunter Type A? Napakamaayos. May suporta mula sa mga na-modify na tao at mga pinalakas na tao. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Ngunit ang paggising ng kakayahan ng mga pinalakas na tao ay hindi pa natutuklasan ang mga batas. Ito sa ngayon ang pinakamalaking hamon. Apo, ipapaalam ko sa grupo ng pananaliksik. May pumasok sa komunidad, 10 o higit pang tao, mga ordinaryong tao. Bumaba tayo at tingnan kung sino sila. Noong panahong iyon, nagmamadali ang sitwasyon. Ayaw naming maging pabigat sa iyo. Ikaw ay isang bihasa. Alam ko na mataas ang kakayahan ni Kapitan Lee at ng inyong grupo. Yung mga zombie, paano sila makakapigil sa inyo, Kapitan Lee? Yung batang nagsasalita sa harap. Ano ang pangalan mo? Sino ang tinatawag mong bata? Ako si Luqiang. Ngayon ay katapusan na. Huwag kang mag-ingay. Nandyan si Kapitan Lee. Huwag kayong magulo. Magsasalita pa ng mga bagay na walang katuturan. Mag-ingat, kapag madalas kang maglakad sa gabi, tiyak na makakasalubong mo ang multo. Mukhang hindi magiging tahimik ang gabi ngayon. Maraming tao ngayon. At nandito silang lahat, naghihintay para manood ng gulo. Dapat ba nating ilabas ang sasakyan ng maaga? Ihanda ang sasakyan para makasunod. Ano ba? Bakit biglang may ganitong pader ng yelo dito? Magliko ka na, dumaan ka sa ibang daan. Buwisit. Naglakas loob kang lokohin ako. Magpahinga na tayong lahat. Walang mangyayari ngayong gabi. Salamat sa kanya. Kaya nakaligtas tayong lahat ng maraming beses. Pero ngayon, sarili kong tanong, bakit habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging kaaya-aya sa akin? Kung ganito ang magpapatuloy, lalong lalaki ang mga bangkay sa likod. Sa huli, mas maraming bangkay ang mapapansin natin. Kahit pa mga mataas na uri ng bangkay. Sa kasalukuyan, kahit anong gawin natin, kahit pa gusto nating, mahirap din ang kumilos mag-isa. Sobrang laki ng target namin. Gamitin ang bakal na baril para maglakad. Laging magpapagising sa iba. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Isa-isang hakbang lang ang pwedeng gawin. Parang pamilyar yung babaeng ito. Huminto na. Si Chumir. Bumalik ka talaga, maliit na diwata. Talagang mataas ang alertness ng babaeng ito. Nandyan ang ating matagal ng kaibigan. Ngunit ngayon ay nahihiya at ayaw lumabas para makipagkita sa atin. Sino? Si Chumir. Dahil nandito na ang babaeng ito.
Huliin natin siya at tanungin para malinaw. Yung si Chumir, kaya niyang kontrolin ang mga zombie. Kailangan mo ba ng tulong? Maaari rin akong tumulong sa iyo na lihim na maghanap. Walang makitang tao. Sadyang nagtago siya. Sadyang nagtago siya. Kung gusto niyang magtago, mahirap namin siyang mahanap. May problema ang sasakyan natin. Kailangan nating umalis makalipas ng ilang oras. Balak ng babaeng iyon na ipitin tayo dito. Lahat, mag-ayos ng mga gamit. Ayusin ninyo ng buong lakas ang motorhome. Kailangan nating umalis kaagad. Simula kahapon, pinagmamasdan na tayo ni Chumir. Ngayon sinira pa nila ang sasakyan natin. Sa tingin ko, naghihintay siya ng mga reserba. Hindi ito pwede. Kailangan nating hanapin ang babaeng ito. Nawala ang malakas na apoy ng kaluluwa. Nagtago si Chumir. Gaano pa kalayo ang kuya ko? Dumarating na agad ang Panginoon. Tinatayang may natitirang isang gabi pa. Sige, ganun na lang. Hindi na makakatakas. Tingnan mo ang malayo sa labas. Siksya Ohui at Siksya Ohua, mga husky, bumalik na kayo at bantayan ang sasakyan. Sino ang may lakas ng loob na lumapit? Lahat ay papatayin ng walang awa. Pero ayos lang, malapit na ako. Lahat ng mga zombie na ito ay kontrolado. Ngayon, ano ang gagawin natin? Makakatakas ako para makuha ang atensyon nila. Makipagtulungan ka kay Tigang para direct ang maliit na grupo. Kung di ka makakatakas, lumaban ka. Napatay na natin ang napakaraming level 5 na zombie. Kaya ano pang kinatatakutan natin? Talagang darating na ang dagat ng mga zombie. Hindi ko pa rin siya kayang kontrolin. Sobrang nakakapagod sa damit. Linje, dumarami na ang mga zombie. At may mga level 4 na zombie na nagsisimulang dumami. Bagong uri. Kumuha ka ng isang buhay na zombie dito. Putulin ang mga kamay at paa. Naiintindihan na ba? Mag-ingat sa mga ganitong insekto sa hinaharap. Ang pagputol ng ulo ay tiyak na kamatayan. Buti na lang at magagamit ang apoy ng bangkay. Ang malaking tanga ay sobrang lakas na ngayon. Ang mga bangkay na taga-baril ay nagiging mga demonyong taga-baril. Ganap na nangingibabaw. Ang laso ng bangkay ay talagang kalaban. Ang insekto na ito ay sobrang nakakadiri. Ano na ang gagawin ko sa hinaharap? Kayo mga mage, hindi kayo natatakot. Kailangan naming maging maingat bilang mga melee. Sumpeng Linyuan. Babaeng Chu. Mabilis, magdala ng mas maraming halimaw. Mag-upgrade na ako. Bakit parang tayo ang nakabawi? Baka dapat tayong umalis na. Sira na ang bahay kotse dahil sa mga zombie. Ayusin muna natin ng bahagya. Kailangan na nating umalis agad. Itong babae, nagsimula pang mag-apoy. Babaeng Chu. Akala mo ba ay sapat na ang harangan ang pintuan ng komunidad? Sinira ko na ang pader. Nandyan ka na para sa Molotov cocktail. Babaeng Chu, napakawalang hiya mo. Ang babaeng ito ay naghirap ng labis. Iniwan tayo dito. Ano ba talaga ang hinihintay? Mayroon pa ba siyang dalang misele para mapatay kami sa isang lugar lang? Hindi pwedeng mag-launch ng missile. Karaniwan, walang makakakuha ng rocket launcher. Kaya ano ba talaga ang hinihintay niya? Subukan mong salakayin siya ng lihim. Magsimula kang mangolekta ng kristal. Bukas na lang tayo umalis sa araw. Dapat may nagbabantay sa tabi niya. Ang tanging makakahabol ay hindi kayang umatake. Gaano pa kalayo ang kuya ko? Malapit na. Siguro ay darating na siya bago magsikat ang araw. Nararamdaman na namin ang aming amo. Lumapit na siya. Matulog ka muna. Maghanda ka ng maaga bukas. Lin Yuan. Maghihintay ka lang sa akin. Ano ang haharapin mo bukas?
Ipagbigay alam sa research department. Magtuon ng pansin sa kalagayan ni Iyo sa pagpaparami. Bakit ka na ganito kalaki? Kuya, ano nang ginawa mo? Ano nang pinakain mo sa kanya? Paano ko ba malalaman? Nagising lang siya at ganito na. Dali, kumuha ka ng malaking paso. Si Harin ay akyat na sa ika-5 antas. Ang halamang karniboro ay nasa ika-4 na antas na rin. Xiaohe, ano ang nangyari habang natutulog ako? Iyon nga yung berdeng linyang sinasabi ko. Lumilitaw lang yan kapag natutulog ka. Tumaas kami. Berdeng linya na naman. Wala akong naramdaman. Mula ngayon tatawagin kitang halamang kumakain ng tao. Ang bilis ng paglaki mo, anak. Pati ikaw, nagiging matanda na. Nakatulog lang ako. Pagkagising, ang laki na ng pagbabago. Umakyat na sa level 5 si Erha. Level 4 na ang carnivorous plant. Pati si Xiaohua at Xiaohe, tumaas na ang lakas. Ito si Erha. Bakit ang laki-laki na? Sige na, maghiwa-hiwalay na kayo. Hindi pa panahon para maglaro ng aso. Ang kuripot mo naman. Kuya Lin, karapat-dapat ka talagang maging single. Mas mabuti na ang single kaysa sa Xiaolongbao. Ikaw ang Xiaolongbao. May kakayahan na rin ang maliit na bungo. Ang galing, isa na namang trump card. Gising ka na pala. Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo mamaya. Sa labas ngayon, kumain ka na lang. Huwag kang mamili. Hindi man lang natapos ang pagkain bago dumating. 12, 15, level 4, level 5. Tara, tingnan ang magandang si Chu. Sino ba talaga ang inimbitahan? Anong klaseng mga halimaw ito? Bumalik na naman ang insekto na ito. Ang galing mo, Black. Kung may ganito pa, papatayin ko silang lahat. Ang lakas at tibay ng katawan ay lagpas sa antas 4. Kahit na antas 4 lang, pero nasa antas 5 na ang kakayahan. Ang lakas ay napakalakas. Walang respeto sa martial arts, at naglalaro pa ng snipe attack. Ang Hunter Type 2 ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kuya, dumating ka rin pala. Anak na babae, matagal na kayong naghihintay. Kumusta na ngayon? May konting aberya. Lumabas ang humanoid na biological weapon ng Lu family. Napakalaking bangkay na demonyo. Yun bang payat na bata ay si Lin Yuan, diba? Ang mga humanoid na armas ng pamilya Lu ay kawili-wili rin. Susubukan kong kontrolin ito. Bakit ang daming zombie na nandito? At may ganitong kalakas na asul na apoy ng kaluluwa. Chumir, huwag ka nang magtago. Alam kong nandito ka na. At may dalang ganito karaming mga zombie. Bakit ka nagtatago? Lin Yuan, dapat alam mo kung sino ako. Nasaan si Chumir? Ah, ikaw pala si Lu Daxiao. Hindi ka ba kasamahan ni Chumir? Kaya't kahapon, pilit akong pinahihintay niya. Hindi kayo ang hinihintay niya. Naghintay ka ng isang buong gabi dahil kay Chumir. Nga, pinahintay niya ako ng isang buong gabi para hindi ako makaalis. Akala ko ikaw ang hinihintay niya. Lumabas ka na. Tandaan mong magtagal ng kaunti. Sa pakikipag-ugnayan sa kontrol ko, ikaw walang kwentang lalaki. Sayang ang tagal kong hinabol ka. Sa wakas, pinili mong huminto. Liu Xiao, bakit ka rin nandito? Siguro galit na galit ka rin sa walang kwentang lalaki na ito. Bakit kayong lahat hindi nagsasalita? Ako lang isang mahina na babae. Bakit kayo ganyan ka nervous? Saan ka mahina? Ayoko talagang lumapit. Ayan, Liu. Chu, may kinalaman ba si Isa iyo? Ano ang iyo? Hindi ko alam. Insekto. Yung uri ng insekto. Bata, mag-ingat ka. May ilang insekto sa tabi mo. Maging tapat ka. Ikaw ba ang may gawa ng mga insekto na ito? Chumei, maging tapat ka. Ano ang relasyon mo sa Black Rose Society? Sige, hulaan nyo. Lumabas ka dito. Dahil sobrang nagmamadali kayong mamatay. Sige, tutuparin ko ang gusto ninyo. Ikaw ang nagkokontrol kay Sino ka ba talaga? Kung kailangan mong magbigay ng balita, gawin mo na. Hindi ako makikialam sa inyo. Pero ang batang ito ay dapat mapunta sa akin. CJ. Pero kailangan kong makuha ang babaeng iyon. CJ, ang babaeng iyon ay sa iyo. Sabi ko, akala nyo ba hindi ako nakikita? Akala nyo ba sigurado na kayo sa akin? Halika na. Isang tao lang ako na humahamon sa inyong dalawa. Aso laban sa aso. Gusto ko ito. Hunter Type AI at ang Diyosa ng paghihiganti. Lahat ay gumagamit ng long-range attack. Unahin ang pagbayo sa itim na tela. Akala mo ba hindi ko alam ang buhay ni Talagang ang kombinasyon ng high-tech ang daan patungo sa tagumpay. Medyo ninaliitan natin ang pamilya Lu. Kayo na.
Sa susunod hindi na kayo magkakaroon ng ganoong swerte. Mukhang kami na ang susunod. Masasabi mo ba sa akin? Bakit ka sobrang matyaga na hulihin ako? At pinapadala mo pa ang taong ito na paulit-ulit na sumusunod sa akin. Sino nang sinisigawan mo? Naghintay na ako ng matagal. Sino mang makialam, sisisihin ko. Hindi kita tinawag. Bakit ka nagmamadaling sumulpot? Talagang nakakainis ka. Ikaw. Umalis ka dyan. Nagsasalita ako sa nakatatanda mo. Hindi ko sasabihin. Sama mo ako. Sasagutin ka naman. May problema ba ang lalamunan mo? Ang hina ng boses mo magsalita. Ayoko nang makipag-usap pa sa'yo. Magpasakop ka na lang. Ayaw kong gumamit ng puwersa. Sobrang ayaw ko sa mga tentacle monster. Bakit ka nagtatakip ng tela mag-isa araw-araw? May itinatago ka ba? Nainis ako sa tentacle monster na iyan. Tingnan mo ang bagong teknik na natutunan ko. Bubuhayin niya ang patay na pinto. Hindi ito isang summoning spell. Nakita ko na finally, bata, hindi kita palalampasin. Mabuhok na halimaw, mas pangit ka kapag ngumiti. Lumayo ka na lang, ako na ang bahala dito. Ang sarap, bigyan mo pa ako ng kaunti. Pakiramdam ko, lalo akong lumalakas. Mayroon ka pa bang ibang paraan? Kung meron, gamitin mo na agad. Baka susubukan ko na, pakiramdam ko, hindi mo kakayanin ang mga kakaibang insekto na iyon. Buong katawan ng nilalang na ito ay puro insekto. Ano nang gagawin natin? Huwag magmadali, malaking tanga, makipagtulungan ka kay Munting Jayang. Patayin mo siya. Nakakainis, hindi ko inakala na masasaktan mo ako. Ang pangit mo talaga. Kaya pala tinakpan mo iyan ng itim na tela. Putang ina, kayo ay mamamatay. Walang makakataka sa inyo. Nakasalubong na kita dito. Ikaw ang hangal. Magpadala ka ng mga zombie para palibutan. Pero ikaw lang ang umaatras ng mag-isa. Unahin mong hulihin ang pinuno. Maliit na bungo at malaking tanga. Ituloy mo ang pag-atake sa kanya. Hindi ninyo ako kayang patayin. Dapat kang magpasalamat na ang taong ito na nakabihis ay bungo. Kung ibang tao na, patay na siya. Nangyari na talagang pinadala mo ang mga bungo para atakihin ako. Wala itong silbi sa akin. Bakit? Bakit ang mga zombie mo ay ganito kaibang-iba? Bakit lahat ng mga baby ko ay pumanaw na? Bakit hindi natatakot ang taong ito sa apoy ng bangkay? Hindi niyo ako mapapatay. Pagkatapos masurround kayo ng mga baby ko, maghintay na lang kayo na mamatay ng maayos. Mas marami ba? Ang hindi ko kailanman katatakutan ay ang dami. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng taong ganito kadali na gustong mamatay. Hayaan mong maranasan niya. Maliit na bangungot, magpatuloy, ibigay mo sa akin ang takot. Ano ito? Kaya mong magpatawag ng ganitong karaming bakal na bangkay. Hindi ito makatuwiran. Bobo lang ang makikipag-usap sa iyo tungkol sa siyensya. Mag-enjoy ka na lang, halimaw. Nakababata, tumatakas ka na. Kumilos ka. Tikman mo ang lasa ng 10 kadena sa puso. Halimaw. Itong masamang babae, takas na naman. Shoo, maldita ka. Kung may tapang ka, lumabas ka. Hindi ba araw-araw kang hindi makatulog dahil namin mismo ako? Magpakasaya tayo. Sige na, binatang Lu, mag-usap tayo ng maayos. Inaamin ko talagang minaliit kita. Ang tawag na ito ay iyong kapangyarihan. Bigla akong naging curious. Bakit kaya masyadong sumusunod sa iyo sina Bai Yunxiang? Sino si Bai Yunxiang? Okay lang kung hindi mo ito aminin. May interes ka bang sumali sa amin? Makakakuha ka ng mga bagay na hindi mo kailanman maisip. Malaki ang mundong ito. Wala akong interes, ang gusto ko lang ay magaganda. Kung magaganda ang pag-uusapan, marami akong mayaalo. Maaari kang pumili mula sa magaganda sa iba't ibang bansa. Hindi. Mas gusto ko pa ring maghanap ng sarili ko. Ngunit sa hinaharap, anong landas ang tatahakin mo? Mukhang wala ka ng pagpipilian. Ito ba ay isang nakatagong banta? Ang sinasabi mong kakayahan ang magtatakda ng iyong hinaharap. Hindi ka makakatakas. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Bigla akong nagdesisyong bisitahin ka. Maligayang pagdating, alam ni hihigang kung nasaan ako. Malugod kitang tinatanggap, ako mismo ang bahalang mag-aasikaso sa iyo ng maayos. Kung ganyan ang sabi mo, hindi ako pupunta. Kung may tapang ka, hanapin mo ako. Gagawin ko yan, pero hindi ngayon, Diyosa ng paghihiganti. Akala mo makakatakas ka.
Akala mo ba gawa lang ako sa luwad? Kung gusto mong sumugod, sumugod ka. Kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka. Sixia o Hua, ang dalawang halimaw. Pahirapan mo siya. Laban na. Isipin mo na lang na nag-ipon ng datos sa laban. Ibigay mo lahat sa Deep Blue Dream. Hayaan mong makita ko ang inyong mga hangganan. Tigilan mo na ang pagpapos. Kakain ka na ba? Si Lin Yuan, ang diyosa ng paghihiganti, binibitawan na ang kadena. Ngayon ay nasa anyo ng isang pinuno. Sasamantalahin mo na. Ikaw na Hound, nagpo-post pa rin. Medyo nakakaasar na, pero ang pagbabago mo ng anyo ay talagang nakakatakot pa rin. Talagang nakakabuwisit ang pagdura ng laway. Susunod, mag-improve. Maliit na bungo. Sa wakas, makakapagpahinga na ako ng maayos. Lahat ng sinasabi ni Luxiao ay tungkol sa aking pagtawag. Baka gusto nilang makuha ang aking kakaibang kakayahan. Yung halimaw na may mga pangil ay gusto rin akong mahuli ng buhay. Ano pa ang Black Rose Association? Pakiramdam ko na nasasangkot ang kapangyarihan mo sa isang bagay. Marahil may kinalaman ito sa sobrang tindi ng kapangyarihan mo. Kuya Lu, pakiramdam ko parang nakalikha ako ng malaking problema. Ngayon pakiramdam ko hindi na ito problema lang ng pamilya Lu. Napagkasunduan ko na ito sa iba. Umalis kami ngayong hapon, bago kami umuwi. Mag-ingat ka sa mga tao sa paligid ng iyong ama. Naiintindihan ko. Ipadala ang ilang na-edit na video footage sa lungsod di. Mahalaga ang bagay na ito. Kung ito ay may kinalaman sa mga kakayahan, medyo labis naman. At ang lakas ni ay lampas sa ating imahinasyon. May bagong impormasyon ako tungkol kay sila at ang tagapamahala ay dapat na mortal na kaaway. Unahin ng tagapamahala ang emperador. Kailangan lang nating manood, ipadala ito kay Luxiao. Ipaliwanag ang mga interes. 3. Hayaan siyang pamahalaan ito. Ano ang gagawin sa sitwasyon ni Commander Luo? Hindi pwede ang direktang pag-atake. Gamitin natin ang taktika. Mamaya personal kong ipapaliwanag kay Komandante Luo ang sitwasyon. Bakit nawala lahat ng level 5 na zombie? Bakit hindi natin makita kahit isa? Lin Yuan, may sasabihin ako sa'yo. Dati hindi ko rin ito naisip. Luxiao, bantayan mong mabuti ang iyong kakaibang kakayahan. Sa tingin ko, dapat mong iwasan ang labis na pagpapakita ng iyong kakayahan. Sa mga susunod na daan, hayaan mo pa ring si Li Wuling ang manguna. Kami ang magbabantay sa likuran ng sasakyan. Tama lang ang naiisip ko. Ang pagbabalik na ito ay para lamang ihatid si Li Wuling pabalik. Hindi na kami papasok sa lugar ng pagtitipon. Paano ito gagawin? Ang carnivorous plant ay maaaring manatili sa espasyo sa loob ng isang panahon. Hindi mas marami ang bibig ng maliit na ito. Mas marami rin ang kinakain. Mas mabilis din ang ebolusyon, di ba? Isang lungsod na hindi ko pa nakita. May mga halaman na nagbago. Naharangan ang mga daan. Kung ganito ang mangyayari, hindi lalampas ng kalahating taon. Ang buong lungsod ay magiging ganap na iba. Tingnan mo mula sa ibang anggulo. Ang mga nabubuong halamang nakakain na ito, maaaring maging pinagkukunan ng pagkain ng tao sa hinaharap. Ito ay mga maya, maliban kay itim, parang matagal na akong hindi nakakakita ng mga ibon. Talagang parang maya ito. Malaki na rin ang katawan nito. Lin Yuan, subukan mong hulihin ang isa para makita. Sa tingin ko, pwedeng kainin. Kung pwedeng kainin, baka sa hinaharap, kailangan na nating maghunting at mangalap ng pagkain saan man tayo pumunta. May ikatlong antas pa pala ang mga halamang ito. Kailangan nating mag-adapt sa bagong mundong ito. Kailangan munang simulan sa mga halamang ito. Laodi, sabi mo ba na kailangan nating bumuo ng isang talaan ng mga halaman? Tandaan kung aling mga nakakapinsala at aling mga hindi nakakapinsala. Kung may pagkakataon, talagang mahalaga ito. Pero basta't maitala lang ang mga umaatake sa tao, ayos na iyon. May ilang talagang kapaki-pakinabang, markahan mo lang. Mamaya darating sina Leng Shuang at ang iba pa. Kausapin mo sila, sabihin mo sa kanila na itala na nila ito mula ngayon.
Kailangan mabilis na makalusot, kung hindi, tiyak na mababara tayo rito. May kakaiba. Sa loob ng lungsod na ito, wala pang ordinaryong pagluluksa. Dapat na silang nilamon ng mga mutasyong halaman na ito. Magpatuloy na sa mabilis na pag-usad. Mabilis na umalis. Sobrang dami na nila. Pero sa ganitong maikling panahon, nakatanggap ang mga patay na halimaw ng malaking pinsala. Magpatuloy ng buong bilis, kailangan nating makalabas dito. Malapit na tayong makalabas. Mag-ingat kayo lahat. Malapit na tayong makalabas. Kuya Lin, tingnan mo yung tulay. Hindi pwede. Kailangan nating sumugod palabas. Ngayon na, lumabas ka na. Malapit na. Sa wakas, malapit na. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Lu Xiao. Narito na ako. Maligayang pagdating sa aking teritoryo. Hala, nagbalik ka na sa dati, Panginoon. Patayin mo sila. Lin Yuan. Hayaan mong makita ko ang iyong hangganan. Yuan.